Pangatlong part na ng pag-aaral natin to sa church discipline. Ang unang tinunghayan natin ay yung basic ng church discipline, anong purpose, ano yung mga texts tungkol sa church discipline. Tapos last Lord's Day, ang pinag-aralan naman natin ay yung modes ng church discipline. Paano siya ginagawa, yung pagdidisiplina na iyon. Tinignan natin yung mga texts mula sa scripture para makita natin kung paano ba talaga in practice yung church discipline. Ngayon naman, eto na yung last part. Titignan natin naman, paano naman to ginagawa ng iba? Paano naman to ginagawa sa kasaysayan? Magsisimula tayo sa after ng apostolic period. Ibig sabihin, after na ito nung mga huling apostol, paano nila ito ginagawa. Meron lang akong isang reference ngayon. Yung mga nakaraan kasi maraming mga references tayong ginamit. Yon ay puro nag-check tayo ng iba't ibang mga books. Lalo na yung kay Jonathan Leeman. Pero ngayon, isa lang, itong book na Those Who Must Give an Account, a study of church membership and church discipline. Compilation ito. Iba-iba yung authors. May isang chapter sila na sinulat ni Gregory Wills. Yun naman ay historical analysis ng church discipline. So itong pag-aaralan natin, sa kanya talaga to. So binibigyan natin sa kanya yung credit. Ang ituturo ko sa inyo ay yung buong chapter niya, with few comments and few analysis natin mismo. So, again, credit kay Gregory Willis for this. So, sisimulan natin ito sa early church. Pagkatapos ay susundan natin ng medieval period at titignan natin yung Reformation period at titignan natin sa 1700s onward paano naman ang church discipline ng mga early Baptists. So, titignan natin yan lahat. Early church, after ng mga apostles yan, estimate lang na 100 to 500. Tapos yung medieval church, 1,000 yan. 500 to 1,500 na CE or AD. Protestant Reformation, kala Calvin, kala Luther, paano ginagawa nila yung church discipline, Protestant Reformation. After naman, yung Puritan period, sa mga Baptist forefathers natin, 1700s, actually 16 something din sila, and then onwards. So simulan po natin, so apat yan, tingnan natin isa-isa. Una, sa early church. Sabi ni Gregory Wills, sabi niya, even, para lang mahimasmasan tayo, no? Para mahimasmasan tayo, ito yung sabi ni Gregory Wills na hindi surprising ang church discipline maging sa early church. Sabi niya, even in the apostolic churches, Christians commit sins. Surprise! Nagulat ka ba? Surprise! Nagkakasala rin sila. They commit sins of immorality, heresy, and divisiveness, as Jesus foretold it. Sabi ni Jesus, Matthew 7:15, beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravaging wolves. Peter warned that there will be false teachers among you. Sa kalagitnaan nyo, may manggagaling na false teacher. Hindi galing sa labas yung false teacher, sa loob nyo. May mga members kayo na magiging false teachers. Sabi ni Peter. The apostolic churches were afflicted with false apostles. Panahon pa lang ng Corinthians. Sa panahon pa lang ni John na sinusulat niya Revelation, and there are false brothers. 2 Corinthians 11:26, Galatians 2:5. Kailangan mahimasmasan tayo dito. Kailangan makita natin even in the time of the Bible. Merong mga nagpapanggap na kapatid na hindi kapatid. Merong mga nagpapanggap na kapatid na bula ang propeta. Na mga they're wolves in sheep's clothing. Kaya sabi ni Willis, Tertullian reminded his brethren in the early church that such things should not disconcert them in view of the fact that it was an apostle who betrayed Christ. Ang nagtakwil kay Jesus ay hindi kung sino-sino, is pinakamataas na opisina. One of the highest office is the apostolic office.
Pero yun ang nagtakwil kay Kristo. Kaya kailangan sa pag-aaral, paggawa natin ng church discipline at pag-aaral natin ng church discipline, huwag tayong masurpresa, huwag tayong magulat. Ano? Merong apostate? Ano? Merong hindi totoong believer? Na akala namin totoong believer? Ano? May hindi nagre-repent? Ano? Kailangan namin mag-church discipline pala? No. Ang tagal ng sinasabi ng Bible. Palagi na pinapaulit-ulit ng Bible. Huwag nating isipin na sa iba ito mangyayari lang. Sa atin ay mangyayari ito. At yun yung reminder ni Tertullian sa kanyang church. Doon sa early church. Now, kaya magandang panimulayan para huwag tayong maging mamuhay sa fantasy. Na mamuhay sa illusion. Na hindi, lahat ito ay walang madidisiplin, walang madidisiplin dahil lahat ay tunay, walang false teacher dito. No? So, simulan natin, early church. Sa early church, si Justin Martyr, sumulat siya noong middle of the second century, in-explain niya na yung mga churches sa panahon nila ay nag-exclude ng mga immoral members sa communion. Si Tertullian din naman, late sa 2nd century, in-explain niya na may mga Christians na commit ng kasalanan at lumalayo dun sa katuruan nila at sila ay in-excommunicate nila. Now, anong ginagawa ng early church pagdating sa church discipline? Ito yung ginagawa nila. Kapag nag-gather sila sa Lord's Day, sa first day of the week, ang ginagawa nila ay yung ordained ministers ay ina-announce sa mismong gathering nila, sa mismong worship service nila, yung disciplinary judgments. Mag-gather sila kada Sunday, first day of the week, tapos yung minister tatayo sa pulpit at i-announce. Dinidiscipline natin si ganito, dinidiscipline natin si ganyan, excommunicated si ganito, excommunicated si ganyan. Yun ay ginagawa nila ng Sunday kapag nag-gather sila sa worship. Isipin nyo, pag announcement, may discipline tayo ngayon. Announcement, tiwalag na si brother ganito, si sister ganito. Ganon yung ginagawa nila sa early church. At sa panahon nila, may dalawang klase sila ng repentance na kinakategorize. Merong first repentance at second repentance. Yung first repentance ay yung repentance upon conversion. Ito na yung naging Kristiyano, nagrepent. Yung second repentance ay tinuturing nila na repentance after na maging Kristiyano. At doon sa kategory nila na yon, merong iba't ibang position yung mga tagapagturo sa church. May mga early Christians na naniniwala na hindi na pwede yung second repentance. Sabi nila, mag-repent ka, tapos Kristiyano ka na, tapos dapat, hindi ka na mag-repent. So, ito yung mga perfectionists. Ito yung mga iniisip, dapat di ka na magkasala. Dapat naman talaga. Pero sinasabi nila, ay hindi nakatanggap-tanggap. Kahit magsisi ka, wala na. Now, meron din na mga 2nd and 3rd century Christians na naniniwala na pwede yung second repentance, pero isang beses lang. So after mo ma-convert, magkasala ka, magsisisi ka, pero isa lang. Pagkatapos na wala na. Wala ka nang, hindi ka na pwedeng magsisi ulit. Now, pero meron din, ito yung mas balanced, according kay Greg Willis, sabi niya, the New Testament commanded the restoration of penitents and it placed no limit of the number of times of restoration that could occur. Ito yung mas balanse. Walang nilimit na, walang sinabi si Jesus sa Matthew 18 na sabi ni Peter kay Jesus, Panginoon, hanggang kailan ako magpapatawad? Pag pinatawad ko na ng 7 beses, Lord eh. So, tandaan natin sa context iyan ng ng sin at discipline. Hanggang kailan papatawarin? Sabi ni Jesus, 70 times 7. Ibig sabihin, walang limit. Hindi mo pwedeng sabihin na, kunwari lang, again, hypothetical lang ito. Palagi sa digod dyan nakikita ko, ikaw na lang Art ngayon, ha? Ikaw muna Art. Wag mong wag mo, baka wasakin mo bigla yung Samsung, sabi ni Maki. Kunyari, si Art ay na-discipline na 5 times. Kunyari, 5 times.
7 na. Gawin natin 7. Sige, 7. Yung ikawalo, hindi pwedeng sabihin ng church, pang-walo mo na to, ha? Parang, hindi na pwede, kahit mag-repent ka. No, ang sinabi ng scripture, 70 times 7. Sabi ni Jesus, hanggat bumabalik, hanggat nagre-repent, you restore. Kaya sabi nga ni Tertullian, at sabi ni Tertullian regarding sa church discipline sa early church. Sabi niya, let it by all means be irksome. Ang irksome ay mahirap, masakit sa ulo, matrabaho, as irksome. Let it be by all means be irksome to sin again. But let not to repent again be irksome. Masakit ang ulo magkasala, pero sana wag sumakit ang ulo mo sa kakapagsisisi. Sabi niya, let none be ashamed. Kailangan mahiya sa kasalanan, pero hindi dapat mahiya na nagsisisi. Repeated sickness must have repeated medicine. You have offended, but can still be reconciled. You have one whom you may satisfy and Him willing. Na kapag lumapit ka sa Diyos, napapatawad siya. Sabi ng 1 John chapter 1, verse 9. Hindi ka lalapit sa Diyos, Panginoon, pang 8 beses ko na itong magre-repent ngayong araw, baka hindi na ako tanggapin. Hindi. Do it. Go. Yan ang sabi ni Tertullian. Now, magbibigay ako ng 3 example sa early church nung sa diniscipline sa kanila. Yung unang diniscipline ay yung mga babae na nag-commit ng adultery dahil na-lead sila ng isang false teacher na ang pangalan ay Marcus. Si Marcus ay isang false teacher nung late 2nd century at na-lead niya yung maraming kababaihan na sila ay mag-commit ng sexual immorality. Sila ay mangalunya. Ay sabihin, makikipagtalik sa kanilang hindi asawa. At merong mga sumunod kay Marcus na nagkasala at gusto nilang ma-restore. Gusto nilang makapanumbalik. At kailangan nilang mag-confess. Magkaroon ng public confession sa church para dito. Pero marami rin dun sa mga nalid nila, nalid ng mga sa kasalanan, ang ayaw na ma-restore sa church. Marami yung gusto ma-restore at yung restoration nila ang hinihingi, mag-confess ka ng kasalanan mo sa church. At yung mga iba naman, ayaw na talaga. Sabi ni Irenaeus, sulat niya against heresies, some of them indeed make a public confession of their sins, but others of them are ashamed to do this. And in a tacit kind of way, despairing of attaining the life of God, have some of them apostatized altogether, while others hesitate between 2 courses. May mga babae na nag-adultery, na sila ay nag-confess ng sin, meron sa iba, hindi na talaga bumalik. Nag-apostatize na. Meron naman, nahihirapang mamili. Number 2 example. Ito naman, hindi ito sa ordinary member. Isa itong emperador. Isang emperor. Yung nagkasala, nagpo-proclaim na Christian itong Emperor Theodosius. Si Emperor Theodosius ay nag-massacre ng mga taga-Thessalonica ng mga citizens noong 390, year 390. Dahil yung mga citizens nag-riot at yung mga citizens na nag-riot nakapatay ng isang commander, garrison commander. Dahil namatay yung commander niya, minasakor niya yung mga tao doon. Inutusan niya, patayin niya yung mga tao dyan. Now, nalaman ito dahil Christian ito, yung emperor, Christian ito. Nung etong Christian emperor na to ay pumunta na sa church, nagpartake siya ng Lord's table, pero later nalaman ni Ambrose, isang bishop, isang pastor ng Milan, natutunan niya ito at anong ginawa niya? Sinabihan niya itong emperor, hindi ka pwede magpartake ng Lord's table. Hari ito, makapangyarihang tao to. Nagsulat si Ambrose ng sulat na nagsasabi na kasalanan yung ginawa mo, magrepent ka at mag-seek ka ng pardon sa Panginoon at hanggat hindi mo ginagawa yan, hindi kita pagpapartake ng Lord's table. Sipin nyo, tapang. Tapang. Bishop, is itong, sipin mo, ang daming ang pinapatay nun eh. Tapos sabi mo, no, hindi ka pwede sa Lord's table. Pero,
Ang magandang nangyari ay yung emperor na yon ay nag-confess ng sin. Yung emperor na yon ay nagkaroon ng public confession siya, at siya ay hindi pinag-partake, hindi siya nag-partake, nagpakumbaba si Emperor Theodosius, at for some weeks after weeks, na umaattend siya ng church, merong place doon, pag-uusapan natin mamaya, na para yon sa mga nagsisisi, sa mga disciplined. So itong si Theodosius, pumunta siya sa lugar ng mga dinidisiplina sa church. At after that, at the time ng December, nire-admit siya sa communion na restore si Emperor Theodosius. Now, pangatlong example ng church discipline. Ito naman ay sa panahon ng persecution. Si Emperor naman Decius. Si Emperor Decius, hindi yan Christian. Siya yung nagpa-persecute ng mga Christians. Nung pinersecute yung mga Christians, merong mga martyr. Ang ibig sabihin ng martyr, sila yung namatay dahil hindi nila tinanggi si Christ. Meron ding mga pinersecute na nabuhay na hindi nila tinanggi si Christ. Ang tawag sa kanila, confessor. Meron din naman na mga pinersecute pero dininay si Christ. Nabuhay sila. Ang tawag sa kanila ay mga lapsis, mga lapsed. Ang ibig sabihin ng lapsed ay fallen. So, martyr, confessor, lapsed. Mga nagtumanggi kay Christ. Now, pagkatapos ng persecution, tapos na yung persecution, etong mga lapsed, mga tumanggi kay Christ, gusto nilang bumalik sa church. Nung gusto nilang bumalik sa church, nagkaroon ng division yung church. Ang sabi ng church, ano gagawin natin sa kanila? Merong mga nasa panig ng church na gusto nila ipanumbalik yung mga fallen. Tinanggi nila si Christ, pero go, punta ka dito. Alam niyo, yung iba pa nga sa mga nagre-recommend doon ay yung mga confessor. Yung mga confessor, mga nabuhay na hindi tinanggi si Christ, nagkaroon sila ng special parang respect sa church. Kasi ibang tao to, mamamatay to, pero hindi nila tinanggi si Christ, na parang ang taas nung yung words nila ay mabigat. At itong mga confessor, sumulat pa sila ng certificate of peace para sabihin na itong mga lapsed ay pwedeng ma-restore sa church. Meron din naman na si Novatian, ang pangalan nun, meron naman na ayaw ipanumbalik sila sa church. Dahil tinanggi nyo si Christ, that's a grave sin, hindi na kayo pwede sa church. Now, sino ba yung ano na yun? Ano ba sinulat ko dyan? Merong isang pastor sa panahon doon, I think it's si Cyprian, hindi ko yata sinulat dito. Si Cyprian, I think that's Cyprian. Si Cyprian, isa siya sa bishop doon sa panahon nila na yun, at siya naman, nasa balance siya na point. Pwede kayong bumalik sa church, pero kailangan yung mag-confess na. Hindi ganun kadali. Hindi pwedeng sulatan lang kayo ng kung sino, tapos pasok na kayo again sa church. You should repent. You should bear fruit in keeping your repentance. At magkakaroon ng timeline bago sila ma-restore ulit sa church. So ibig sabihin, you can go back to the church, you can be restored, but you should repent. Ang malaking kasalanan ito, pero hindi mapapatawad. Yan yung sabi ni, I think that is Cyprian. Tama, si Cyprian yung nagsabi doon. Ngayon, nung si Cyprian, yun yung ginawa niyang decision, yung iba na striktuhan sa kanya. Ang strikto mo naman. Ang strikto naman ang ginawa mo, dapat mapanumbalik sila. Meron din naman ng mga naluwagan. Yung iba na gusto balik agad, sabi nila, ang higpit mo naman. Yung iba naman na ayaw nang ipanumbalik itong mga lapsis, sabi nila kay Cyprian, ang luwag mo naman masyado. Sisipin nyo, napaka-balance na nito ni Cyprian sa kanyang treatment dito sa mga anong ito. Pero, mayroon pa rin division na nangyari. Mayroon pa rin mga teachers at members sa early church na nasistriktuhan sa tama at naluluwagan sa tama. So, ayan ay mga examples sa early church. Now, punta tayo sa next. Ito pa rin ay nasa early church pa rin tayo, pero gusto kong i-mention sa inyo yung ginagawa nilang
practice, how ng church discipline. Meron silang common standard practice ng penitential discipline. Familiar sa, di ba, yung word natin sa atin ngayon ay penitensya. Pero ang ibig lang sabihin ng penitensya ay penitent, pagsisisi. That's it. Ang ibig sabihin naman ng penitence ay repentance. That's the same word. At yung penitential discipline na ginagawa nila sa early church ay may 4 na phase. 4 yung phase ng church discipline nila. Pag ikaw ay diniscipline sa early church, una, magiging weeper ka. Pangalawa, magiging hearer ka. Pangatlo, magiging kneeler ka. Pang-4, magiging stander ka. And after this, saka ka marerestore. Now, isa-isay natin yung 4-stage process ng discipline sa early church. Una, yung weeper. Pag may isang tao na disiplina sa kanila, hindi siya pwedeng pumasok sa loob ng chapel sa worship. Nandun lang siya sa gate, sa pintuan ng chapel. So sa atin ngayon, kunyari early church tayo, pwedeng dyan sa labas. Hindi na dun sa baba kasi hindi wala silang nandun sa may labas ng pintong dyan. Ganyan. Ingat kayo ha. Pag manandyan kayo palagi. At sa may pinto, sa lawas ng pinto, ganon yung ano nila. At yung mga dinidiscipline, nandun sila, hindi sila pwedeng papahintulutang pumasok. At ang gagawin nila doon, habang nasa labas sila ng pinto, kailangan magmakaawa sila na ipag-pray sila ng mga pumapasok. Kaya sila'y weeper, sila'y umiiyak, nangihingi ng panalangin, ipag-pray nyo ako na ma-restore ako, ipag-pray nyo ako ma-restore ako. Ganun yung ginagawa nila. Now, after a period of time na nandun sila, papapasukin na sila. Magiging hearer na sila. Ngayon, yung mga hearer naman ay merong portion sa loob ng gathering place nila, sa venue nila, na doon sa lugar na yon ay mga hearers lang. So isipin natin, yung mga nasa likod naman yan. Sa likod, yung mga nakatayo, upo na kayo. Hindi natin alam kung saan lugar sa kanila. Kunyari, nasa likod, yung mga nandun lang ay yung mga disciplined na hindi na weeper, pwede na silang pumasok, pero hindi silang pwedeng sumama sa congregation. Pwede silang pumasok, pero hindi sila pwedeng sumama sa congregation. At doon ay walang upuan. Nakatayo lang sila doon. Yung mga hearers na iyon. So separated sila from church members. Now, after a period of time, pwede na silang maging kneeler. Yung mga kneeler, ito naman yung mga nakaluhod. Sa panahon na ito, pwede na silang sumama sa mga members, pero ang position nila habang kasama ay nakaluhod. Etong pangatlong phase. Okay, tapos na kayo, hindi na kayo hearer, punta na kayo. Kasama na sila ng church, pero sila ay nakaluhod sa worship service. So they can worship God, pero nang nakaluhod. Now, after a period of time ulit, sa 3rd phase, ay pang 4th phase na. Yung 4th phase naman, ay itong dinidisiplina ito, pwede na siyang sumama doon sa mga mananampalataya na nakatayo o kung ano man ang position nila, pwede na rin silang sumama habang naglo-Lord's table pero hindi sila pwede mag-partake. So kasama na sila ng congregation pero hindi pa rin sila pwedeng mag-partake. Kasi sa panahon nila, yung mga bisita, hindi sila kasama kapag naglo-Lord's table. So etong panahon na ito, kitang-kita kung sino yung mga hindi nagpa-partake. So, after na tapos na yung nakatapos na sila dito sa 4-stage process ng penitential discipline, yung mga bishop or mga presbyter, mga pastors, ay bibigyan sila ng full restoration sa full communion. So after nito, saka sila i-receive, pwede na kayong mag-communion. You are officially restored. Now, gaano katagal nangyayari to? Walang uniform timetable. Pero masasabi ko sa inyo, napakatagal nito. Magbanggit lang ako ng ibang mga hindi ko na nilagay dyan, nasa copies nyo. For example, si Gregory of Nicaea, nire-recommend niya na 27 years kapag nakapatay at nagnakaw. Discipline, 27 years bago ma-restore. At 18 years pag nag-commit ng adultery. Lahat ito. So ito ay hindi lang 1 week. Hindi yan. Years yan. At 9 years para sa fornication. Kapag nakipagtali ka nang hindi ka pakasal, 9 years bago ka ma-restore.
sa panahon nila. Grave robbing, nagnanakaw sa patay, ganun din. Apostasy, na coerced, pag napilitan yung mga lapsed, ayan, sinasabi niya rin, yun ay 9 years. Kapag petty na pagnanakaw naman, sabi niya, mag-confess lang ng kasalanan, okay na yon. Sa Synod of Ancyria, sabi ni lifelong penitence kapag nakapatay, sabi naman ni Basil, 20 years kapag nakapatay at 27 years kapag nakapatay. Sa panahon nila, may abortion na rin. Yung mga gumawa ng abortion ay guilty of murder at sinabi ni Basil, 10 years daw yun na church discipline. Sabi ni John Chrysostom, sabi niya, I require not this length of time, but amendment of soul. Na itong mga length of time na ito ay may differ, pero ang pinaka-goal, yung kaluluwa, ay totoong magsisi. Sabi ni John Chrysostom. So, tandaan natin na yung tagal at lengthy process ng church discipline sa early church ay nagre-reflect ng commitment ng church na i-obey yung command ni Christ at kanyang mga apostles regarding morality at procedure sa kanilang mga straying believers. Ang dapat maisip natin sa kanila ito ay napakaseryoso nila. Sobrang seryoso nila. Hindi basta-basta ang kasalanan, lalo na kasalanan ng mananampalataya. Hindi iyon basta-basta. Sa panahon natin, we can look at it in our modernistic 2024 islands at sabihin, harsh, ang tagal. Pero alalahanin nyo, sila yung mga kasunod ng mga apostles. Sila yung mga kasunod mismo nila John. Sila yung kasunod mismo. Sila yung mga next generation ng mga apostles. Alalahanin natin yan. So, ang course ng penance ay penalty na ini-impose offender at ito ay dapat mag-warn sa kanila na matakot sila dapat sa Panginoon. Ang testing ng fruit of repentance nila ang magpo-prove ng kanilang repentance. Next tayo, medieval church. Second, pangalawa. Sa medieval church naman, sabi ni, hindi ko na babasahin yung kay Gregory Willis, pero nagsimula ang lahat ng ito dahil sa isang tao, kay Nectarius. Pa-check nga sa next bro. Yes, siya yun. Thank you. Ayan, ito si Nectarius. Sabi ni Greg Willis, quote ito from Greg Willis. Sabi niya, since 3rd century, Constantinople, the other churches had adopted the practice of appointing a special presbyter in charge of administering the church penitential discipline. sa early church, merong isang group of people, mga special pastors na sila ang in charge, mga pastor na in charge sa discipline. Now, pagdating ni Nectarius, dahil nagkaroon ng mga makalat ang discipline merong mga deacons na nagkaroon ng sexual immorality at naging scandal sa church. Ito'y public. Kaya ang naging decision ni Nectarius, siya ay naging bishop sa Constantinople, inalis niya yung penitential presbyter. Ginawa niyang private yung discipline imbes na public. Dahil sa mga ganitong skandal. Naisip niya na babahiran yung pangalan ng church. Kapag may mga dinidisipline na ganito, ginawa niyang private, inalis niya yung public na discipline, ang pinalit niya dito ay private discipline. Hindi niya sinabing walang discipline, pero sabi niya gawin itong private. He made participation ng Lord's Supper a matter of individual conscience. Pwede kayo mag-partake lahat, pero nasa sa inyo na yon. Kung hindi ka pa nagsisisi, huwag ka muna mag-partake. Ikaw bahala sa sarili mo. Now, ang daming mga bishop na sinundan si Nectarius. Hindi nila sinabi na huwag mag-discipline, pero ang ginawa nila, it's you and God. Ikaw na lang at ang Diyos. Ikaw na lang mag-deal sa sarili mo sa Diyos. So, after this, dito na umusbong, sa forward tayo bro, yung kanina, dito papasok yung mga penitential manuals. Kaya sumulat sila ng mga penitential manuals na kung anong gagawin ng isang Kristiyano kapag nagkasala siya.
Now, it's between him and God alone na. Ito yung mga wala akong makita nung original penitential manuals. Ito, mabibili nyo yan sa Amazon. Nagkaroon ng study, paano yung penitential manual sa medieval church. Now, ano yung nakasulat sa penitential manual? Kunyari, nagkasala ka, kailangan mo lang sundin itong mga to. Ano yung mga kailangan mong sundin? Yung mga offender, kailangan pumunta sila sa pari in private. At kailangan mag-confess sila ng kasalanan. So dito na, nabubuo na yung sa Roman Catholic tradition ngayon. Yung magko-confess ka na ikaw lang at ang pare, nagmula yan dahil kay Nectarius. Imbis na public discipline, kahit na public matter, private na lang. Sabihin sa pare. Ayan. Tapos, yung mga manuals, tinransform nito yung church discipline between the private affair between the priest and the layman. At yung pare, hindi niya po pwedeng sabihin sa church, di ba? Na, sobrang privacy nun. So, tapos, bibigyan sila ng period of penance kung saan pwedeng mapaikli ito after ng 4th century. Yung pare, magsasabi sa kanila, ganito gawin mo, ganito yung gawin mo, ganito yung gawin mo, tapos saka ka mare-restore. At ano yung nire-require bilang proof of repentance sa panahon nila? Normally, ito ay fasting, kakain ka lang ng tinapay at tubig, inom ng tubig, a period of penance, hindi ito public humiliation, private pa rin ito, at progressing through the penitential stations ng church. At minsan, nagkakaroon din ng exile. Pero hindi ito madalas. At may mga times din na kailangan nila magbayad ng pera. Nagbabayad ng pera. Now, after tumagal na ito ng tumagal sa history, ang nangyari na, yung napakatagal na process ay umikli ng umikli. Na yung dinidiscipline ay pwede na lang siyang mag-fasting ng 3 days in a month kahit na yun ay pang 1 year. 1 year dapat na gagawin, pero pwede lang siyang mamili ng mga January, March, November. Magpa-fasting lang ako ng 3 araw. Tige isang buwan. Hati-hatiin ko yon. Tapos after this year, i-restore na ako. Paikli na ng paikli. Tapos pag-aan na ng pag-aan. So, nung 1215 ng Fourth Lateran Council, nag-adapt na yung lahat ng Catholics to confess their sins to their priest and perform their penance imposed once a year. Ganun na yung gagawin. Dami na natin, di natin alam paano gagawin to. Private na to. So, lahat na lang kayo mag-confess. Isang beses, isang taon. Yun yung imposition nila sa Fourth Lateran Council. Once a year, again, kunyari, medieval church tayo, so lahat kayo, dapat once a year, magko-confess ng sin. At kapag nag-fail sila dito, ay pwede silang ma-excommunicate or hindi sila ilibing ng may Christian burial. Pero sa totoo lang, sa sulat lang yan. Hindi naman talaga yon madalas nangyayari. Dahil marami yung mga bishop at mga pare ang wala naman talagang pakialam sa pagtatama sa kasalanan at pag-apply ng mga discipline na ito. Ito yung naranasan ni Martin Luther. Nabigat siya sa kasalanan niya. Alam niyang nagkakasala siya. Pero paglapit niya dun sa kanyang mentor, nagko-confess siya ng sin, inis na sa kanya yung mga pare kasi confess ng sin. Ano ba naman ito? Paulit-ulit na lang itong confess ng sin. Mag-aral ka na nga lang ng doctorate, Luther. Nag-aral siya ng doctorate, na-convert siya. Kasi inaral niya yung Romans 1. Ito yung nangyari kay Martin Luther kaya nag-spark yung Reformation dahil meron siyang kasalanan na alam niyang hindi mababayaran ng kahit anong penance, ng kahit anong gawin niya na ito. Pero, hindi niya alam na ito'y matatagpuan lang pala sa Panginoon. Now, punta tayo sa Protestant Reformation. Sa Protestant Reformation naman, pupunta na tayo, ilan ba ito? 1, 2, 3, 4 na yung nilagay ko dyan. Una yung Magisterial Reformers,
Pangalawa, yung mga Anabaptists. Pangatlo, yung mga English Protestants. Puritans yan. Pangatlo naman, yung mga American Protestants. Pumunta na sila sa Amerika. Ito na yung Protestant Reformation. Alalahanin natin, sa Protestant Reformation, merong dalawa. Magisterial, saka mga Anabaptists. Yung magisterial reformers, ito yung mga reformers na naniniwala na ang church at state ay dapat magkasama. Kaya tinatawag silang magisterial reformers. Mga gusto nila ng Christian nation. So, etong mga magisterial reformers, nung gusto na nila i-reform yung church discipline, hirap na sila. Bakit? Kasi hindi sila pinahihintulutan ng state, ng civil authority na gumawa ng church discipline dahil baka umakyat ulit yung power nila. Kaya nga sila umalis sa Roman Catholic Church eh. Kasi yung Roman Catholic Church too powerful. Tapos itong mga reformers na to, gustos, may kakayanan sila mag-excommunicate. Ang laking power nun. So ayaw silang pahintulutan ng civil government na mag-exercise ng church discipline. I'm gonna give you example lang dito, si Calvin. Si Calvin ay naging pastor ng Geneva at sa Geneva, gusto niyang mag-exercise ng church discipline. Pero hindi siya pinahintulutan dahil sa usapin ng authority at sa usapin ng power. Now, nagbigay siya ng recommendation, pero nireject lahat ng recommendation niya. Dahil ang gusto ni Calvin, the church should be free to exercise church discipline. Ayaw ng city council. To the point na yung mga ayaw niyang pagpartake ng Lord's table, may go signal ng government na pwede pa rin sila magpartake ng Lord's table. Na hinarangan ni Calvin yung Lord's table na dumaan kayo sa bangkay ko bago nyo lapastanganin ang lamesa ng Diyos ko. Cut off my hands, cut off my feet bago nyo gawin to. Ayaw niya na malapastangan yung church. Ayaw niya malapastangan yung purity ng church. Kahit anong ginawa ng Geneva, fired. Ayaw mo sumunod Calvin, sabi nga wag eh. So, pinatalsik si Calvin, you're fired. Alis ka na. Hindi ka na pwede magpastor dito. Ayaw mo kami sundin. Pero, nung nakakaranas na ng paghihirap yung Genevan Council, lalo na, namamayanin na naman yung Roman Catholic Church at influence nila sa pangunguna ni Cardinal Sadoleto, tinawag na naman nila si Calvin. Calvin, kailangan namin yung tulong mo. Help us. Sabi ni Calvin, sige, babalik ako dyan. Ang tagal ng years na yun, babalik ako dyan. Pero, kailangan pahintulutan nyo kami na mag-church discipline. Pahintulutan nyo kami mag-church discipline. Nung nagkaroon ng midway, sabi niya, sige, pahintulutan ka namin mag-church discipline, pero dapat meron kami mga government officials na kasama nyo sa pag-church discipline, kasama nyo sa decision making. Hindi pwedeng kayo lang. Ayaw nila ibigay full authority sa church. So, nag-agree si John Calvin sa compromise na yon. 12 laymen appointed ng mga magistrates na mag-a-administer ng church discipline at simula noon ay nagkaroon na ng church discipline ang Genevan Church. Now, punta tayo sa ikalawa. Yung mga Anabaptist, itong mga ito, hindi sila naghihintay ng permission ng government. Dahil para sa kanila, hindi under ang church ng government. Gawin niyo yung trabaho niyo, gawin namin yung trabaho namin, hindi namin kailangan permission niyo, hindi namin kailangan humingi ng request mula sa inyo, magdidiscipline kami kung sa panahon na kailangan namin. Radical itong mga Anabaptist na ito. They are separate from the civil and social institutions ng mundo. At nagkakaroon sila ng excommunication, nagkakaroon sila ng discipline sa mga members nila without asking for permission ng mga church government. Now, again napag-aralan natin, hindi ito yung forefathers natin Marami din iyang mga flaws. Number 3, English Protestant. Sa panahon naman ito ng Church of England. Ang Church of England naman ay naging Protestant nation, pero ang hari pa rin at ang pinaka masasabi natin na authority ay yung kung sino yung king at queen ng Church of England. Siya yung authority doon sa church. Now, pagdating sa church discipline, maraming gustong baguhin yung mga Puritan sa Church of England, pero hindi sila yung masusunod. Kaya naman,
pigil na pigil sila kung paano nila gagawin ito. Katulad ni Thomas Cranmer. Si Thomas Cranmer, gusto niyang i-reform yung Church of England, pero hindi niya magawa. Hindi siya pinahihintulutan ng kanyang mga superiors. Kaya naman, sa panahon nila, after 100 years, yung pumunta yung religious toleration ng 1689, 1689 nagkaroon ng religious toleration. Pwede na kayong gumawa ng religious practice ninyo free. Noong 1689, doon lang nagkaroon ng freedom yung mga churches na magkaroon ng church discipline. Kasi 1689, sa panahon na ito, doon na nangyari yung confession of faith natin. Now, sa pinaka-last, eto naman yung may mga Protestant na hindi nila kinaya sa panahon ng Church of England, kaya ang ginawa nila, umalis sila. Pumunta sila ng Amerika. Ito na yung mga Puritans na naglayag at pumunta sa Amerika. At sa panahon, nung naglayag sila pumunta sa Amerika, nagtayo sila ng mga churches nila. Ito na yung mga, ang tawag sa Amerika noon ay New England. Ito yung New World. At sila, malaya sila na gawin yung church discipline. Ito na yung mga, sila Jonathan Edwards. Ito na yung mga time nila na nagawa na nila yung kanilang church discipline. Now, punta tayo sa last. Punta tayo sa mga Baptists. 1700s onwards. Ang pinaka-active sa church discipline ng early 17th century ay yung mga Baptists. Dahil sila, binoview nila yung church discipline as a simple matter of obedience. Dahil ito mismo kinumand ng Panginoong Hesukristo. Napaka-large scale ng ginagawang church discipline ng mga Baptists. On average, nagtatanggal sila ng mga member na 1 to 2% ng members nila every year. Nung late 19th century. So for example, 100 ang members, so mga 1 hanggang 2 yung natitiwalag na member sa isang taon. By percentage. At only half, kalahati lang ng mga offender na dinidiscipline ang na-excommunicate. At yung mga Baptist, on average, nagdidisiplina sila annually, hindi ito excommunication, kundi discipline, public discipline between 3 to 4% ng members annually. Again, kunwari 100 ang members, nasa 3 at 4 na miyembro ang dinidisiplin nila kada taon during this time. At yung mga churches sa panahon nila ay nagkakaroon ng broad range offenses. Paglalasing, pag-absent sa church, pagre-resist na authority sa church, lumalaban sa church authority, interpersonal hostility, nag-aaway-away, slander, nagsisinungaling, anger, fits of anger, mga pag-aaway-away, mga pagmumura, mga profanity, adultery, fornication, abuse, pagnanakaw, nineneglect yung kanilang family. Ayan, also, and likes. Ayan yung mga dinidisiplin nila sa kanilang panahon. At nakikita ng mga members ng mga Baptist churches na ang dapat na maging normative sa kanilang mga churches ay ang pagsunod sa Diyos in a visible way. Now, naalala nyo yung early church, nagdidiscipline sila, nag-a-announce kada Lord's Day. Etong mga Baptists, during their time, ang venue nila ng church discipline ay nag-gather sila ng Saturday. Sunday yung worship, pero nag-gather sila ng Saturday, ang tawag nila ay Saturday Conference. At yung conference nila, doon sila nag-exercise ng church discipline. So, magsasama-sama ng Saturday, tapos mag-exercise ng church discipline. Normally, paano nagsisimula yung discipline? Either, merong isang mag-volunteer, sinabi, nagkasala po ako, kailangan po akong i-discipline. So, either ganon, or merong accuser. Yung accuser, ibig sabihin, magtuturo. Si kapatid na ganito, ay nagkasala ng ganito, kaya kailangan nating i-discipline. So, yung initiative ng discipline, either personal, or merong nakaalam. Usually, ang nag-accuse sa kanila, huwag kayong ma-off sa accuse, ibig lang sabihin, tinuturo. Usually, deacon.
Yung mga deacon yung nagsasabi na si kapatid na ganito ay kailangan ng i-discipline. So, yung mga accused na members na tinatanggi nila na sila ay nagkasala, usually half of the time, hindi sila nadidiscipline. So, after investigation, hindi talaga. So, almost half yung hindi napapatunayan. Pero yung mga accused na nag-confess ng guilt nila, 90% of the time, sila ay guilty doon. Tapos, yung mga churches sa panahon nila, gusto nila maging fair at gusto nilang ma-discover talaga yung truth. Nagkakasala ba siya o hindi? Ginawa niya ba talaga o hindi? At yung mga members na iniimbestigahan ay usually nagsasubmit at nag-acknowledge ng kanilang mga kasalanan. Now, paano nila ginagawa ito? This sa bullet number 3. Meron silang committee. Meron silang ministry of discipline. Naalala niyo sa early church, merong mga pastors na ang pastor sila ng church discipline. Ngayon naman, dito naman sa Baptist history, meron naman silang committee. Meron silang group of members, siguro may pastor doon, may deacon doon, may mga member doon, na sila ang committee na mag-investigate talaga. Talaga bang nagkasala siya? Talaga bang ganito yung nangyari sa kanya? Itong committee na ito, sila yung nag-investigate doon sa offender nila. So etong mga accused na mga yung mga nag-confess ng guilt nila ay 90% of the time sila ay naulit ko na pala yon. So kapag na-convict yung isang offender, may impose sila ng 2 sentences na either ma-admonish sila or ma-excommunicate sila. May times na yung committee na ito ay pwede magkamali. Kaya ang sasabihin ng church sa nila, pag-igihan nyo yung ministry nyo para magawa natin yung discipline ng tama. So, ganun yung ginagawa nila. Now, dalawa, admonition or excommunication. Sila ng mga ina-admonish, yung outcome ay depende sa nature ng offense at sa repentance nung nagkaasala mismo. So, the lesser seriousness ay sila ay binibigyan admonition, nagpe-preach pa nga sila. Preaching natin ngayon ay tungkol sa discipline, brother, ganito. Para hindi pamarisan, para hindi tularan, para makita natin kung ano yung kabanalan na hinihingi sa atin. So may ganun sila na mga ginagawa na actual teaching talaga tungkol dito. At nire-rebuke sa harap ng lahat. So, ine-explain. Ito yung nature ng offense niya. Ito yung sinabi ng scripture. Paano na i-injure yung glory ng Diyos at yung kaluluwa ng offender. Ganun yung ginawa nila. Pagkatapos, i-retain siya sa fellowship at i-restore siya sa fellowship after nung kanyang church discipline. So, sa excommunication naman, marami sa mga in-excommunicate nila hindi na bumabalik. Only about 1/3 ng in-excommunicate nila ay nag-gain ng readmission. Buti meron pa rin. Pero karamihan, hindi na bumabalik sa mga in-excom ng mga early Baptists. Nag-express sila dapat ng penitence, humble deportation, correct behavior, solemn attendance sa church service para sila ay mapatunayang nagsisisi. Sa Saturday conference nila, usually, after 1 year nung excommunication, etong mga gustong bumalik ay nag-express na sila ay ma-readmit. Usually, yun yung nangyayari. Hindi natatapos yung taon na yung mga na-excom na gustong bumalik, sila ay nag-express. At after ng discipline nila, sila ay nare-restore to full fellowship. So, ayun na yung last. And then, tignan na lang natin yung mga binanggit na iba dito. Wala na pala. So, 3 yung benefits ng church discipline according sa mga early Baptists. Para ito sa kabutihan ng dinidisiplina, para ito sa purity ng church, at para ito sa revival. Naniniwala sila, hindi magkakaroon ng revival ng church kung hindi ginagawa yung church discipline. Now, pagkatapos nito, nagkakaroon ng rise and fall yung church discipline. For example, nung 1870s, bumababa na yung church discipline. After a decade, 1930s,
napaka-rare na ng church discipline. After nung 1930s, nagkakaroon pa rin ng roll call sa mga pangalan ng members, tinitiwalag nila yung mga hindi na active, hindi na nagpapakita. Pero, nililinis na lang nila yung kanilang list of members. Ganun na lang yung nangyayari. And by 1940s, halos wala ng record yung church. Sino ba yung member, sino ba yung hindi, nagkakaroon na ng na baliwala na talaga. So again, sinabi ko ito, kinote ko ito nung simula pa lang ng basics pa lang ng church discipline. So kinote natin si Victor Masters. Sabi ni Victor Masters, noong 1902, siya isang Baptist pastor at naisip niya, bakit nga ba nagkakaganito? At sinabi niya na abandon daw ang discipline dahil sa false sentimentality. Sabi ni Victor Masters, sabi niya, sentimentality is an enemy of church discipline. Sentimentality is the love of man, divorced from the love of truth, under specious guise of broadened sympathies. It cloaks a big lot of hypocrisy and moral decay. The church sentimentalist is so kind to his fellow church member that he is willing to ignore the plain instruction of the book of his faith rather than to bring him to account for Christian conduct. Na sobrang bait daw ng mga sentimentalist, kaya nilang iwanan ng Biblia dahil sobrang bait nila sa mga matagal na nilang kilala. Ngayon sabi nila, matagal ko ng kaibigan to, matagal ko ng kilala to, hindi natin dapat i-discipline. Yan yung sabi nila. So ito yung sober rebuke ni Greg Willis. Move nga bro. Ayan, recovery. Sabi ni Greg Willis, patapos na ito. Sabi ni Greg Willis, recovery will not be easy and should it ever occur. Powerful trends run counter to all that discipline entails. Our ecclesiology is weak in theory and practice. That is, we cannot find a scriptural ecclesiology, so we substitute whatever seems to promote conversion and denominational loyalty. Ang sabi niya, ang church discipline, lahat anti-church discipline. Lahat na gagawin ng church basta hindi lang mag-discipline. Lahat na itatry, experiment, gawin natin, puwera lang ito. Sabi niya, we lack spirituality. We fear men more than God. We are worldly. We surely have a large percentage of unregenerate church members. Hindi naman talaga totoong Kristiyano. We do not trust God to accomplish His will in His way. We are afraid to stand upon scriptures that affect anyone other than ourselves. We do not have the confidence in interpretation that is willing to take responsibility for it. So ito ay hamon ni Greg Willis sa modern church that should sober up sa atin. I already presented to you nung church meeting natin. We should decide in the upcoming months sa usapin ng ganito. Isa sa mga kailangan nating i-reform sa ating church. Di ba? Ecclesia Reformanda, Semper Reformanda, according to the Word of God. Isa yan sa kailangan nating gawin bilang isang iglesia, lalo na lumalaki tayo. Ilan na tayo? 69? Tama. 69 tayo. Isa ito sa kailangan nating tuloy-tuloy na gawin. And I would insist upon teaching for 3 weeks na sa susunod na mga buwan ay kailangan nating mag-decide at kumilos sa usapin ng church. Ayaw nating matulad sa nangyari sa early church. Hindi masusolusyonan ito ng mas marami pang batas. Hindi ba? Kahit anong batas ay dagdag, ganito, ganyan. We should do. Isa siya sa kailangan nating reform. May last pa ba ako? Yan, ito na yung last. Sabi ni Greg Willis, last na ito.
Churches rarely oppose discipline in principle, but for a variety of reasons, they lost the resolve to practice it. The unintended consequence of abandoning church discipline are great. It implicitly condones sin, and it obscures the church's vision regarding sin and righteousness. It demonstrates lack of faith in the teaching of the Bible and explicit command of Christ, and it weakens the testimony of the church to the outside world. Church discipline is often difficult and, sabi ni Tertullian, irksome. But Christ commanded it for the good of the church and the glory of God. The church needs desperately to recover it. Isa sa kailangan recover at isa sa kailangang i-reform palagi ay ang usapin ng church discipline. So, diyan nagtatapos yung pag-aaral natin. Any question? Yung Monday studies natin bukas, isa-summarize ko lang yung 3 lessons natin. Isa-summarize natin yung 3 lessons natin. Tapos yun yung gagawin nating 9 p.m. na study. So that's a refresher. Invited yung iba. So, sige po. Nakita natin yung early church, medieval period, Protestant Reformation, and mga early Baptist. So, any question po? Ay, thank you, Deacon. Salamat, Deacon. Sige po, any question? Si Arvin. More of a situation siguro, Pas. Tsaka siguro doon na mag-flow yung mga questions. Saka kanood ko kasi yung mga Senate hearing, Pas. Nakaka-inspire kasi yung sa sense nila. I manifest. Sa mga hindi pa nakakagets, okay lang. Inside joke. Ayun, balita na yung manifestation ko, Pas. Yung concept kasi ng parang 3 concept siguro, yung chain of accountability, yung effective implementation ng discipline, tsaka yung usapin ng committee. Yung sa chain of accountability, Pas, tsaka yung sa effectiveness ng discipline. Ang iniisip ko, may propose sa atin, parang meron tayong ARBC Blue Ribbon Committee. Parang ganun. Kasi sa Senate, meron silang tinatawag na Blue Ribbon Committee na nag-imbestiga ng corruption sa gobyerno. Ayun yung parang internal nila. Sa atin sa church, naisip ko, pwede naman natin i-apply yun kasi sound in principle, tsaka meron naman siyang jurisprudence, meron na ring history nun. So sa atin, kumbaga, ang ipaplansya na lang natin sa usapin ng ARBC Blue Ribbon Committee, sino yung tao doon at anong gagawin talaga nila na hindi lalabas sa scripture at laging nakapaloob pa rin sa scripture. Yun naisip kong way para ma-manifest natin yung usapin ng pagkakaroon ng committee and dedicated sa pagdidiscipline. Sa usapin ng chain of accountability, kung meron na tayo ARBC Blue Ribbon Committee, magkakaroon naman tayo ng ARBC Red Ribbon Committee. Joke talaga. Diretso ko lang. Ang gagawin naman ng ARBC Red Ribbon Committee, internal critic naman nila yung ginagawa ng ARBC Blue Ribbon Committee para malaman kung tama pa rin ba yung pamamalakad nila ng pagpapadisiplin. Tapos after ni Red Ribbon Committee, meron pang Green Ribbon Committee. Kasi nila mag-check sa dalawang yun kung pantay pa, para may 3 cents. Tapos outside pa nun, kasi naalala ko rin yung sa rebap nun, paano ko may appeal? Siguro, dahil nga medyo bago pa tayo sa konsepto na to, pag may mag-a-appeal ng discipline nila na parang unfair yung naging discipline sa kanya na nangyayari talaga, siguro pwede mag-appeal sa ibang church para magkaroon ng outside perspective kung yung ginawang discipline sa kanya, fair pa rin o hindi. So yun lang naman pas yung thoughts ko regarding dun sa usapin ng discipline. Thank you, bro. Alisin ko muna yung interchurch. Dahil sobrang masalimuot niyan at another topic na naman yan. Nung kinausap ko si Pastor Noel Espinosa sa church nila, actually, ginawa rin nila yung ginagawa ng mga early Baptists. Parang prototype yung ginawa ng early church. Meron silang ministry na yung ministry na yon sila yung yung Blue Ribbon Committee. Pero ang kailangan nating alisin yung chain masyado. Walang hanggan yan, bro. Kapag may mag-check. Ang ginagawa nila, Pastor Noel, meron silang mga members talaga na respected at very well respected na sila talaga yung nag-check kung ano yung progress nung dinidiscipline, nagsisisi ba siya, kamusta ba siya. Kaya after noon, yun ay ipine-present kay Pastor Noel, tapos and then ipe-present sa church kung kailangan na ba siya ma-restore or hindi. Dahil sa dami na rin ng mga members nila. So, isa yun sa pinag-usapan namin ni Pastor Erdy, na sa susunod ay pag-uusapan muna namin with the deacons and ilang members, tapos bago namin i-present sa church.
yung usapin ng mga ministry sa church. At isa dun sa ministry na yon ay yung pag-check ng mga dinidiscipline ng mga members. So for now, wala pa nun, pero isa yung good step na pwede natin gawin. Although, syempre, yung mga kailangan ng mga ilalagay doon ay sila ng mga sinabi sa Galatians chapter 6, you are spiritual, should correct those yung mga nagkakasala with gentleness. Ang mga pwedeng i-appoint doon ay sila ng mga seasoned in faith na mapagkakatiwalaan. So, I agree. Pag-usapan muna namin. Pag-usapan natin sa office bearers, tapos saka pag-uusapan sa church. Pero hanggang dun lang sa isa. I do not think na kailangan pa ng mga, ang mag-check sa kanila ay pastor, at pag okay, ipe-present yun sa church. Hindi na kailangan ng marami pang mga checks and balance doon. Isa lang. Ang goal lang nila ay para ma-check kung kamusta na yung mga nadidiscipline. It can. Pwede siya. At kala Pastor Noel, yung ginagawa pala nila doon sa church nila. So any follow-up doon. I do not want to delve muna doon sa inter-church dahil I think it's too, pa. I have other question? Joel. Mamanifest lang din. Ano po? Sakit ka pa niya. Siguro po lang na nakaka-encourage lang po yung yung lalo na yung sa first, second, third repentance na yung call po sa Christians is a lifetime of repentance po. Tapos siguro yung nabanggit kasi po nag-usap po kami sa likod nabanggit po ni Deacon Marlon na parang check and balance siya yung committee of discipline para po hindi po maiwasan yung power tripping ng office bearers. Ayun po. Siguro kung may question po ako, hindi ko po alam kung Pwede ba ako mag-comment doon? I think, kailangan i-discipline kung yung mga office bearers ay nagpa-power trip. Hindi ito usapin na para hindi mag-power trip, kailangan i-discipline yung mga office bearers. Kailangan sila mismo upon bearing to witness, sabi sa Timothy, sila ay kailangan i-discipline. Hindi dapat ang iisipin ng mga members, ay mag-power trip. Kapag may ganun ng sense, malulus na yung respect ng mga office bearers, magkakaroon na ng problem doon. Hindi dapat ang normal disposition ng church ay, magpa-power trip to si pastor. Kapag nangyari na yon, magugulo na ang unity ng church. Ang dapat na primary disposition ng mga members ay qualified siya, kaya siya nandyan. Hindi siya nandyan dahil nagdududa kami. Kung may pinagdududahan, hindi siya dapat nandyan sa office na yan. So, I just want to comment on that dahil hindi healthy yung ganong, hindi tayo politika, hindi tayo state, na pwedeng magtayo ng, pwede kang magluklok, tapos pwedeng may criticize every now and then. Yung qualification ng pastor sa 1 Timothy 3 ay very high. Hindi pwede. Kung may ganon, tanggalin. Kailangan yung ma-discipline. So, yung checks and balance doon, nilalagay yung committee na yon hindi para i-check yung pastor, kung hindi para i-check yung dinidiscipline. Yung dinidiscipline lang ini-investigate nila. So, I just want to on that. Kasi marami ng ganon na nangyari ngayon. So, kailangan kong magsalita tungkol sa mga ganong mga pangyayari. Pas, thank you po dun sa clarification. Saktong-sakto yung yung comment niyo po. Kasi yung last topic hindi akma eh. Pero po follow-up question nga po dun. Yung naging question ko sana is paano po kung yung office bearers or at least yung pastors po or the church as a whole nagfe-fail po dun sa pagdidisiplina. For example, nagkaroon ng neglect in church discipline. Naging sentimental yung church. As a church member po, ano yung pwede niyang steps na gawin kapag may mga namamothball na for discipline items. Kasi kanina po nakakwento parang in a year ilang disciplinary actions yung ginagawa nila. Tapos
yearly na 1% to 3% yung na-excommunicate. So nakikita natin na quote-unquote laborious siya. Yes. Not saying na dahil laborious is we have to avoid it, Yes. but because God says so, and God is calling us to repentance and to be conformed to the image of His Son, we are to obey lovingly and in faith. Pero po ang question dun is, ano yung kailangan gawin ni church member kapag nakikita niya na nagiging lax and sentimental, whether church or office bearers or even the discipline committee when it comes to giving discipline? Yun lang po. Thank you, bro. Yung mga nabanggit nating numbers kanina, tandaan natin, hindi yun yung goal nila. Hindi goal nila ay makadalawa kami excommunication per year. Hindi nila goal na makatatlo tayo na discipline per year. Yon ay statistical, ibig sabihin ginagawa nila tapos pinagsama-sama. Ito yung normal, ito yung average ang ginagawa. So, wag nating isipin na kapag hindi kami nakapag-discipline na ganito, hindi na kami faithful. Hindi kami nag-excommunicate this year, hindi na kami faithful. Hindi yon ang goal, yun ay practice. Ginagawa nila, so kailangan rin nating i-check properly yung sarili natin dahil katulad yung nangyari kala Cyprian, nag-discipline si Cyprian, merong mga tao at mga Christian na naiisip sobrang higpit niya. Kahit na very balanced niya, pero ang tingin sa kanya sobrang higpit. Meron din naman ang tingin sa kanya ay sobrang luwag. Iniisip nila, sobrang luwag mo naman, dapat hindi ganyan. So kailangan tayo rin ay magkaroon ng biblical wisdom at heart at prayerfulness pagdating sa discipline at hindi tayo bara-bara na magsasalita doon. But if we think na meron talagang dapat i-discipline, ang mga steps na dapat gawin ay una, kung first hand, pwedeng yung Matthew 18, sabihan talaga. Kung nakikita na public, sabihin talaga sa kanya or lumapit kay pastor. Pastor, tingin mo ba kailangan i-disiplina natin si ganito? So I think yun yung mga first steps na pwedeng gawin prayerfully natin. Kasi tandaan natin, tayo ay palaging kung hindi tayo nasa isang healthy na spirituality, nasa dalawang panig tayo, either we are being legalistic heart or we are being licentious at heart. So kailangan nating magkaroon ng tamang balanse. Kasi pwedeng may nagagawa na kung ano yung mga miyembro at mapanita tayo. Na kada gawin na lang ng kapatid natin, discipline. So, medyo ingat tayo doon. Pero meron din naman na lax. Na hindi kailangan i-discipline, wag i-discipline yan. Wag. Merong discipline. Meron namang wag. So, kailangan natin maging prayerful dito sa usapin na to. Oo. So, sa usapin na yon, at ang goal ng church discipline ay ma-restore yung mga nagkakasalang members at kailangan natin ng wisdom doon at time doon. Totoo yung sabi mo, bro, na kailangan natin ng reformation doon. I do not think my church na walang problema sa discipline. I do not think walang church na walang problema sa discipline. Walang perfect discipline. Kailangan natin palagi i-reform yung sarili sa discipline. Tanungin nyo lahat ng mga magulang na namamalo kung perfect yung pamamalo nila. May mga magulang na hindi namamalo, may mga magulang na sobra namang mamalo. Kailangan ibabalanse palagi. Ganon din sa church. So, at yung pang-balance natin ay scripture. Scripture. Kailangan nating ma-conform doon sa scripture. So, yes bro, we need. I firmly believe na kailangan nating. At yung mga first steps ay prayer and confrontation and i-seek yung counsel. Thank you doon bro. Sige po, kung meron pa kahit isa na lang. Si Monica last. Tapos, ano na tayo? Pas yung sa separation of church and state. Kasi nakikiisip ko lang sa local context, di ba? Dito sa Philippines, Christianized tayo because of the colonization nung Spanish, when the Spanish came here. Tapos nagkaroon lang nung malinaw na separation nung dumating na yung mga Americans. So, favorable sa atin yon yung separation of church and state. Pero itong question ko, from secular,
what if yung ngayon, mag-argue sila, yung secular, kasi parang part ng separation of church and state, yung secular governance. Paano kung sabihin nila, dahil nga may separation of church and state, dapat dun sa mga policies ng government, hindi nyo ini-impose yung church discipline nyo, how you discipline your church in terms of morality. Halimbawa, yung sa abortion, yung mga ganon, yung mga sinful laws, abortion, sa same-sex marriage, sa contraception, paano natin yung sasagutin? Na dapat hindi nyo ini-impose yung mga Christian ideologies nyo sa state kasi nga, may separation eh. Ayun, gusto kong linawin sa question ni Monica. Hindi ako post-mill at hindi rin ako sa usapin ng Christian nationalism and theocracy. Pero, ang nag-agree tayo na may separation ng duty. May separation ng duty ang church at state. Ang duty ng state ay ministry of the sword. Sila ay inutusan ng Diyos na magbigay ng justice. Ang goal ng state ay paglabas ko dapat, pag bumili akong pandesal, walang sasaksak sa akin. Yun ang goal ng state. At pag may manaksak sa akin, dapat siyang makulong. Yun ang goal ng state. Kailangan nilang parusahan yung mga nagkakasala. So therefore, hindi ito usapin ng separation ng God and state. Kailangan sumunod pa rin ang gobyerno sa Diyos. Hindi natin gusto na yung gobyerno hindi sumusunod sa Diyos. Walang Kristiyanong nagsasabi sa puso niya, ang gusto ko talaga, gobyernong walang Diyos, pero okay lang. Hindi. Ang gusto natin ay isang gobyerno na alam yung role nila. Alam nila dapat parusahan yung nag-abort, kailangan lang parusahan yung pumapatay, parusahan yung mga pinapagawan sa kanila ng paraan ng Diyos. Pero ang hindi natin sinasabi na ang state ay hindi natin sinasabi na ang state ay church. Hindi sila church. Hindi sila church, pero sila ay ministry ng Diyos ng sword according sa Romans 13. Therefore, under pa rin sila. Therefore, kailangan makinig rin sila sa Bible at sa church. Pag sinabi na, pag nagsalita yung church, sasabihin, dapat titigil ang abortion, dapat hindi pwede ito, kailangan nilang makinig. Kasi si Jesus yung hari ng mga hari, si Jesus yung hari ni BBM ngayon, si Jesus yung hari ng lahat ng mga nasa government officials. Hindi nila pwedeng sabihin na faithful ako sa ginagawa ko nang hindi ko sinusunod si Jesus. Pero ang pinapagawa sa kanila ni Jesus ay justice. Hindi sa kanila pinapagawa mag-preach ng gospel. Hindi sila pinapipreach ng gospel. Hindi sila pina-church discipline. Hindi sila pinapasakrament. Ang pinapagawa sa kanila, justice. So, pwede tayo magsalita. Hindi totoo na hindi tayo magsasalita tungkol doon. Hindi totoo na ang gusto natin, wag nyo na kami pakailaman sa ginagawa namin. Ang gusto namin, gawin niyo yung trabaho niyo, gagawin namin yung trabaho namin as a church, gawin niyo yung trabaho niyo as state, pareho tayong nasa ilalim ni Jesus. Follow up. Pero paano pag i-disregard? Pakinggan niyo yung una kong qualification, ha? Pero paano kasi nga given yung, di ba may religious freedom sila, paano kung hindi nila ino-honor yung Bible, hindi nila ino-honor si Christ as, no Christianity at all. Parang, not necessarily atheist, pero ayaw nila yung imposition of the Bible, imposition of Christ as the king or what. Parang ganun. Mananagot sila after. Pero ang mananagot sila kay Jesus. Mananagot sila bilang nation. Lahat ng nation na harap kay Jesus, mananagot sila sa pinaggagawa nila. At ang pwede lang natin gawin ay ministry pa rin ng church. Hindi tayo pwedeng sabihin na hindi nyo ginagawa yung role nyo, kami na lang gagawa. Yun ang hindi natin pwede gawin. Dahil hindi nyo ginagawa yung ministry of the sword, kukunin ko yung espada, kami na ang gagawa. Yun ang hindi pwede gawin ng church. Kailangan pa rin gawin ng church habang nangyayari yun, preach. Sacrament, baptize. Tapos, bread and wine, and preach. So, ang kailangan gawin ng church ay gawin niya yung trabaho niya. Para doon. We cannot coerce. Ang kailangan natin gawin ay yung to gospelize sila. Okay, sige. Mas marami pa kayong tanong after that, pero tatapusin ko na. Let's pray. Ama namin, maraming salamat po sa pag-aaral namin sa history ng church discipline. Nihiling ko po, Diyos, na nung nakita namin ang kasaysayan
sa early church, sa medieval period, na merong rise and fall, rise and fall, rise and fall. Sa nawa, makita rin namin ito sa sarili namin. At ganun din, magkaroon kami ng puso na sundin si Jesus pagdating sa disiplina. At huwag natin isipin na hindi ito pag-ibig dahil ito'y pag-ibig. Turuan nyo kami, aming Ama, na manindigan sa usapin na ito at ganun din, hindi mawala yung pagmamahal namin. Nagawin ito ng motibo ay restorasyon, motibo ay pagmamahal, hindi paghihiganti, hindi galit. Kung hindi, O Diyos, kaluwalhatian mo at kabutihan naming lahat. Pinupuri ka namin. Sana po ay ingatan nyo rin ang mga kapatid pa na wala dito dahil malakas ang ulan. At ganun din po, pagpalain nyo ang aming lunch fellowship. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen.